Isang mapagpalang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Pinaglagdan, Paumbong, Bulacan. Ako sa makapanayan po natin ngayon ang butihing lingkod ina ng ating barangay dito po sa Barangay Pinaglagdan, Paumbong, Bulacan. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya nasasakupan na si ginagalang punong barangay, Kapitana Emily Bulaong Roque. Kapitana, kumusta na kayo? Mabuti naman po. Sa ngayon, okay naman po. Alright, okay. Kapitana, may tanong ko lang po. For the first term bilang ina ng ating barangay, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay Pinaglagdan? Sa ngayon po, mabuti naman, maayos at sa kasalukuyan po, may mga proyekto kaming natapos at ginagawa. Katulad ng nabanggit nyo regarding sa inyong mga proyekto mga natapos na, so ano-ano po itong mga proyekto na maitawag nating accomplishment sa Barangay Pinaglagdan? Yung pagpapaayos po ng mga pathway, Okay. pagpapagawa ng karsada. Ito po ay sa tulong ng ating butihing Mayor, Mary Ann Marcos, at ang ating Kong Danny Domingo at ang ating punong panglalawigan, si Gov. Daniel Fernando, na lagi pong nakaagapay sa aming barangay. Nasa kasalukuyan, marami na rin pong naibabang proyekto para dito. Alright, okay. So regarding sa nababang mga proyekto, so ano na ba po ang karagdagang nabanggit nating mga accomplishment? So ano na po ito para lang po sa kalaman ng ating minamahal na mga kabarangay at sa ating mga kababayan? Sa kasalukuyan po, may inumpisa na naman po kaming pathway. Puro po upgrading ang aming mga pathway at karsada dito sa aming barangay. Okay. At nagdadagdag na rin po kami ng mga street light at Opo. solar lights. Kasalukuyan din po kami naglalagay, tuwing gabi po kami naglalagay ng solar lights sa aming barangay. At makatulong din po kami sa aming mga kabarangay na may sakit na binibigyan namin ng medical assistance. Alright, okay po. So, kumpara naman po sa inyo, ano naman po ang karagdagan niyo pong priority pa sa pag-unlad palalo nito ng ating barangay na nasasakupan? Iba ipagpatuloy yung mga naumpisahan namin na maipaayos namin ang aming mga karsada na Opo. sa kasalukuyan ay laging binabaha, makapagbigay ng patuloy na tulong para sa medikal, makaagapay kami sa aming mga kabarangay na nangangailangan, at makapagbaba rin ng mga isang magagandang proyekto at madagdagan na magkaroon ng liwanag ang aming buong barangay. Wow, alright. So, yun po ang karagdagan niyo pong priority sa ngayon, Kapitana. Unahin po natin regarding for the peace and order. Kumusta po ba ang katahimikan sa ngayon sa ating barangay? Dito po ay maayos naman po, wala naman po kaming nagiging mabigat na gulo. Kamo nga po sa isang barangay, meron tayo mga pangunahing mga maliliit na problema Opo. na sa ngayon po naman ay naaayos namin kaagad. Wow, okay. So, matatawag po natin na very peaceful po ang Barangay Pinaglagdan. Yes po. Sa pamamagitan po ninyo, Kapitana. Alright, okay. Siyempre, katulong po namin ang aming volunteers, ang Opo. aming mga barangay tanod. Alright. So, buong sanggunian ng Yes, ating Barangay kasama po ang Pinaglagdan. ating buong sanggunian. Okay. So, dito naman po tayo sa kalinisan. So, ano po mga batas na meron naman po kayo dito para matili din po ang kaayusan at kalinisan ng ating kapaligiran? Yung pong kami po ay humahakot ng basura tuwing dalawang beses isang linggo. Kaya Opo. lang minsan nagkakaroon po tayo ng aberya na hindi agad nahahakot. Pero ito naman po ay ginagawa namin na mahakot namin kahit na hindi excuse me. Okay. Kahit mahakot namin ng maayos. Ang aming pong pick-up point ay pinipilit naman namin na maging maayos din, malinis. At hanggat maaari po ay magkaroon ng segregation ang bawat pamilya rito sa aming barangay. Okay. Kung nanonood po ngayon ang ating mga minamahal na mga kabarangay, ano po ang inyong panawagan para sa kanila, lalo po sa inyong mga batas na may napatupad dito? Sa amin po mga kabarangay, unang-una po yung sa basura. Sana po pagtulong-tulungan natin na talaga maipagpatuloy po yung pagsasagregate ng bawat bahay ay magkaroon ng segregation. Kasi hindi naman po namin ito magagawa kung hindi po kami tutulungan ng aming mga kabarangay. Alright. At sa mga kabataan naman po, sana ang mga kabataan dito naman po ay, syempre hindi naman natin mape-perfect ang mga kabataan. Meron parang minsan lumalabas na medyo may konting kasaway, pero sumusunod naman din po sila sa ating barangay. Sana lang po patuloy na pakikiisa para sa katahimikan ng ating barangay. Wow, alright, okay. Kung nanonood din mo po ngayon ang ating masisipag ng mga barangay worker at kasama po ang ating sanggunian, ano po ang inyong panawagan para sa kanila? Daol ang Barangay Pinaglagdan. Sa akin po mga volunteers, sa akin pong sanggunian, una-una po yung pagpapasalamat dahil alam po namin na mahirap ang trabaho ng mga volunteers ngayon. Opo. Pero patuloy pa rin po silang umaagapay at talagang nagsisikap na makatulong sa aming barangay, sa ating barangay. Sana po sa ating mga volunteer, patuloy yung pagkakaisa, pagtutulungan para sa ikaunlad ng ating barangay. Wow, alright, okay. Sa akin po mga kabarangay, kami po rito ang buong sanggunian kasama ang ating mga volunteers ay patuloy na aagapay sa inyo. Higit sa lahat sa ating mga
kabarangay na may mga karamdaman. Ang inyong pong lingkod ay priority po talaga ay makatulong sa ating mga kabarangay na may sakit. Umasa po kayo na kami ay buong pusong tutulong sa inyo. Alright, okay. Salamat po. Okay, so yun po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod, ina ng ating barangay dito sa Barangay Pinaglagdan, Paumbong, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kapitan and your family. God bless us all. Mabuhay ka, Kapitana, hanggat gusto mo. Maraming salamat po.